Magandang araw mga bata, tayo ngayon ay nasa ika-4 na araw sa ikatlong linggo ng ating pag-aaral. Anong parte ng katawan ang gagamitin para tikman ang mga pagkain ito? Anong parte ng katawan ang gagamitin kung ikaw ay magbabasa ng mga libro? Kung ikaw naman ay sasagot sa tawag gamit ang iyong cellphone, ano ang iyong gagamitin? Magaling! Ang mensahe ay, ako ay may panlasa, paningin, at pandinig. Gamit ko ang aking dila bilang panlasa. May iba't ibang lasang natitikman ang aking dila. Ito ay matamis. Ang mga ito naman ay maasim. Ito naman ang halimbawa ng mga maalat na pagkain. Mayroon din namang mapait sa ating mga panlasa. Paano mapapangalagaan ang inyong panlasa? Ugaliing magsipilyo at mag-floss ng mga ngipin araw-araw upang palaging malinis ang inyong mga bibig. Gamit ko ang aking mga mata bilang paningin. Natutulungan ako ng aking mga mata sa maraming bagay, katulad ng mga nasa larawan. Gamit ko ito sa aking pag-aaral at ganoon na rin sa tahanan. Gamit ang aking mga mata, ako ay nakakakita ng magagandang tanawin. Ang tamang pangangalaga naman sa inyong paningin ay narito. Iwasan ang paglalaro ng matutulis na mga bagay, buhangin, at panonood ng malapitan sa inyong mga cellphone. Ako ay nakakarinig gamit ang aking tainga. Natutulungan ako ng aking mga tainga para maintindihan ko ang mga tao sa aking paligid. Natutulungan ako ng aking tainga gamit upang mapakinggan ang mga bagay sa aking paligid na may tunog. Tinutulungan ako ng aking taingang marinig ang mga tunog sa aking paligid. Mayroong mga bagay na malakas. Mayroon din namang mga bagay na mahina ang tunog. Tamang pangangalaga sa inyong pandinig. Ugaliing panatilihin ang kalinisan sa pamamagitan ng paglinis ng inyong mga tenga araw-araw. At iwasan ang mga sumusunod. Subukan natin sabihin ang mga bahagi ng katawan na gagamitin na ipinapakita sa larawan. Paglalahat ng aralin. Ang gamit ninyo sa inyong panlasa ay dila. Gamit naman ninyo sa paningin ay mata. Ang gamit nyo naman sa pandinig ay tainga. Ang mga uri ng lasa ay matamis, maasim, maalat at mapait. Ang mga uri naman ng tunog ay malakas at mahina.
Saang lugar ka natutulungan ng iyong mga mata? Tama, sa paaralan at tahanan. Subukan natin to. Magkulay ng mata, tainga at bibig at idikit sa inyong mga kwaderno. Oras na para sa gawain. Gumuhit ng linya papunta sa tainga sa mga bagay na may tunog. Pagbabalik, tanaw. Ating basahin, ibigay ang tunog ng bawat letra sa tulong ng inyong mga guro. Magbigay ng mga bagay na nagsisimula sa tunog ng titik S. At para sa gawain, ngayong araw na to, sumulat ng titik S sa inyong red notebook. Ngayong linggong ito, natutunan natin ang hugis parisukat, bilang 2, at mga linyang pahilis. Sa inyong yellow notebook, gumuhit o sumulat ng bilang 2. Sa inyong yellow notebook, gumuhit din ng parisukat.